Kabanata 481. Ang pamilya Strauss ay tumugon sa isang dagandong ng palakpakan. Halos lahat ay nagpalakpakan at nagbubunyi sa tuwa. Wow, pambihira si Mr. Seamus. Napatumba niya si Hugo sa isang suntok lang. Purong kapangyarihan iyon. Akala ng lahat, si Mr. Seamus ay isang kabiguan, ngunit siya ay talagang isang nakatagong master. Para siyang ipinadala mula sa itaas upang iligtas ang ating pamilya. Ang mga matatanda ay labis na naantig na ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Sa sandaling iyon, tumigil sila sa pagdududa sa katinoan ni Cliff. Sa halip, pinuri nila ang kanyang pananaw. Hinangaan ni Clara si Sebastian. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano siya kaswert sa pagkakaroon ng ganoong katatag na asawa. Nang matapos ang kompetisyon, ipinahayag ang huling ranggo. Ang nangungunang anim ay: unang lugar, Seamus. Pangalawang pwesto, Hugo Lawrence. Ikatlong pwesto, Ferdinand Claude. Ikaapat na pwesto, Sofia Claude. Ikalimang pwesto, Harold Lawrence. Ikaanim na pwesto, Amelia Claude. Batay sa rangkang, ang pamilya Claude ay nakakuha ng 3 medicinal plant farm at ito ang pinakamalaking nanalo. Gayunpaman, ang tunay na nagwagi ay ang pamilya Strauss. Bagamat isang farm lang ang napanalunan nila, ito ang pinakamagandang farm sa lahat. Sa pagkawala ng mga pamilyang Lawrence at Claude sa kanilang pinakamagagandang farm ng halamang gamot, napunta sa pamilya Strauss ang 3 sa pinakamagagandang bukid. Nakangiti si Cliff mula tenga hanggang tenga. Nang makauwi sila, nagsagawa siya ng isang engranding piging upang ipagdiwang kasama ang buong pamilya. Sa panahon ng kapistahan, maraming tao ang nag-toast kay Sebastian ng may paghanga at pambabola. Inihambing nito ang malamig na pagtanggap sa kanyang kasal. Ipinakita nito na ang paggalang na ito ay direktang resulta ng kanyang lakas. Bukod pa riyan, maraming babae ang naiinggit kay Clara. Nadama nila na, bilang isang babae, ang pagiging asawa sa isang kahangahangang lalaki ay isang pagpapala. Malaki ang pagbabago ng ugali ni Clara kay Sebastian. Siya ay naging mas mapagmahal at madalas na tinatawag siyang honey. Sa kabila noon, nanatiling malamig ang nararamdaman nito sa kanya. Hindi niya nakakalimutan ang pakikitungo nito sa kanya noong gabi ng kanilang kasal. Dagdag pa, binigyan niya siya ng tsaa na nilagyan ng ironbane powder noong kompetisyon kanina. Inubos ng gamot na ito ang lakas ng isang tao. Bagamat hindi ito nakamamatay, ang mga epekto nito sa panahon ng laban ay maaaring mapangwasak. Ito ay mahalagang kapareho ng tangkang pagpatay. Hiwalayan na sana ni Sebastian si Clara kung hindi dahil sa respeto niya kay Cliff. Nang gabing iyon, gumawa siya ng isang bagay na hindi pa nagagawa. Siya ang nagkusa na asikasuhin si Sebastian. Lumipas ang 2 araw, hindi pa rin bumabalik ang alaala niya. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa posibilidad na manatili sa Phoenix Island ng mahabang panahon. Ngunit nang tila umayos na ang mga bagay, isang dumadagandong, galit na sigaw ang bumalot sa hangin ng umaga bago pa man siya bumangon sa kama. Lucky! Lumabas ka at harapin mo ang katapusan mo. Parang kulog ang sigaw. Napakaingay nito kaya naririnig ito ng pamilya Strauss at ng lahat ng nasa paligid. Natigilan sila at hindi alam kung ano ang naging dahilan ng kaguluhan. Namilog ang mga mata ni Sebastian nang dumaan sa kanyang tingin ang isang maikling kislap ng malamig na kislap. Mabilis siyang bumangon sa kama at nagbihis. Honey, boses ni Hugo yan. Malamang naghiganti siya. Huwag mo na lang pansinin, sabi ni Clara sabay yakap sa kanya mula sa likuran. Ang ingay sa madaling araw at ginugulo ang tulog ko. Kapag hindi ko siya tinuturuan ng leksyon, iisipin niyang easy target lang ako. Tinulak siya nito at naglakad palabas. Lucky! Lumabas ka dito at harapin mo ang katapusan mo. Ipinagpatuloy ni Hugo ang kanyang malakas at walang humpay na pagsigaw sa labas ng tirahan ng Strauss. Sa sandaling iyon, nagtipon ang isang pulutong nang marinig ang kaguluhan at nagsimulang bulungan sa isa't isa. Akala ng marami ay nawala na sa isip si Hugo. Hindi siya tugma para kay Sebastian, at ang paghihiganti ay gagawin lamang ang katangahan.
Gayunpaman, nahulaan ng ilang matalas na tagamasid na si Hugo ay maaaring nakalusot kamakailan sa mas mataas na antas ng paglilinang. Isinasaalang-alang na siya ay nasa middle stage pinnacle grandmaster level, ang pag-advance sa late stage na grandmaster ay hindi imposible. Kabanata 482. Hugo, ano bang kaguluhan to? Ang aga pa. Lumabas si Cliff na nakakunot ang po. Bahagyang nabawasan ang galit ni Hugo nang makita siya. Mr. Strauss, naparito ako para hamanin si Seamus. Paalisan mo siya dito ngayon din. I suggest tumalikod ka at umalis bago ka magpakatanga, payo ni Cliff. Malamig na sinabi ni Hugo, maraming maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang araw. Hindi ako katulad ng dati kong tao 2 araw na nakalipas. Nandito ako para patunayan ang sarili ko at bawiin ang aking dignidad sa harap ng lahat. Napailing si Cliff at ngumisi ng masama. Bagamat pinaghihinalaan niya na si Hugo ay maaaring gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang paglilinang, siya ay nag-alinlangan na si Hugo ay makakapaghiganti kay Sebastian. Si Hugo ay nakatakdang maghiganti, kaya't muli siyang sumigaw, Seamus, lumabas ka rito at ayusin ito minsan at magpakailanman kung ikaw ay lalaki. Tumigil ka sa pagtatago na parang duwag. Lumakas ang boses niya sa sobrang tindi na naglakbay ito ng ilang dosenang milya. Bukod sa pamilya Strauss, naririnig siya ng lahat sa Phoenix Island. Ang kaguluhan ay mabilis na umani ng maraming tao. Kasama ang pamilya Strauss, ang mga miyembro ng pamilya Lawrence at Claude ay nakiisa rin sa dumaraming tao. Ito ang intensyon ni Hugo. Ang pagkatalo na dinanas niya sa mga kamay ni Sebastian ay ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Kaya, layunin niyang talunin ang durog na si Sebastian sa harap ng lahat para mabawi ang kanyang dignidad. Natapos na ni Sebastian ang kanyang morning routine ngunit hindi nagmamadaling lumabas. Sa halip, naglaan siya ng oras sa pagkain ng almusal kasama ang kanyang biyenang si Yasmin Lawrence. Napakunot ang noo ni Yasmin sa sigawan sa labas. Talagang hindi alam ni Hugo kung kailan dapat mag-quit. Alam niyang hindi siya kapareha sa iyo, gayunpaman, nandoon siya sa pag-provoke sa iyo. Hindi ba't humihingi lang siya ng gulo? Siguro nagkaroon siya ng breakthrough sa kanyang cultivation. Kung hindi, hindi siya maglalakas loob na hamanin ako, aniya. Anong gagawin natin? Baka manatili ka na lang sa loob, suhestyon niya. Naghihiganti lang si Hugo. Kung mananatili ako sa loob, tahol pa siya sa labas at istorbo. Baka lumabas na ako at paalisin siya, casual na sagot ni Sebastian. Pero kung nagkaroon siya ng breakthrough, kaya mo pa ba siyang hawakan? Nag-aalalang tanong ni Yasmin. Pangatlong anak siya ng pamilya Lawrence at pinsan din ni Amos. Bagamat pamangkin niya si Hugo, inuna ang pagmamalasakit niya sa kanyang manugang na si Sebastian. Bulag lang siya. Hindi ko man lang siya nakikitang banta, dismissive na sabi ni Sebastian. Natutuwa akong marinig liyon. Nakahinga ng maluwag si Yasmin. Naniwala siya sa mga salita ni Sebastian, lalo na't nabanggit ni Cliff na nasa Divine Grandmaster level si Sebastian. Bagamat nalaman niyang medyo pinalaki ang pahayag na iyon, tiwala siya na si Sebastian ay kahit isang late stage na Grandmaster. Kaya, gamaan ang loob niya nang makita ang kumpiyansa nito. Pagkatapos ng kanyang almusal, si Sebastian ay nagtungo sa labas, kasama sina Yasmin at Clara na malapit sa likod. Sa pagkakataong iyon, sinisigawan at binabato pa rin ni Hugo si Sebastian, na tinatawag siyang Alapiers at duwag. Nagpakita rin ang pamilya Lawrence na sumama kay Hugo sa kanyang mga panunuya. Nagalit ang pamilya Strauss sa kaguluhan. Napakunot noo si Cliff ngunit pinipigilan niyang pumasok. Itinuring niya itong bagay para sa nakababatang henerasyon at pinili niyang huwag makialam. Nandito na si Mr. Seamus. Ang pamilya Strauss ay natuwa nang makita si Sebastian. Mr. Seamus. Binati nila siya ng may malalim na paggalang. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at paggalang, na nakita ni Clara na ikinagalit. Bilang tagapagmana ng pamilya, hindi pa siya nakatanggap ng ganitong paggalang, lalo pa ang paghanga, mula sa mga taong ito.
Kabanata 483. Galit na galit si Hugo nang makita si Sebastian. So, sa wakas nagdesisyon ka ng lumabas, ha? Akala ko magiging duwag ka. Malamig na sabi ni Sebastian, talo ka lang na talo ko na. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa aso na pumunta dito at tumahol sa pintuan ko? Nagalit si Hugo. Tinawag mo lang akong aso. Sumagot si Sebastian, kapag umaalulong ka na parang moth, wala kang iba kundi isang aso. Humagalpak ng tawa ang pamilya Strauss, nagdadouble at hindi na napigilan. Humihingi ka ng gulo. Si Hugo ay namumula sa galit. He retorted, "Sure, I lost to you a couple of days ago, but that was just a temporary setback. What really matters is who gets the last laugh. Ngayon, crush kita sa harap ng lahat at siguraduhin kaiya-hiya ka sa publiko at hinding-hindi ito isasabuhay." Ngumiti ng pilit si Sebastian. Sa loob lang ng 2 araw, bumuti na ang galing mo sa pagyayabang. Muling nagtawanan ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang pamilya Strauss, sumama ang pamilya Claude, at maging ang ilang miyembro ng pamilya Lawrence ay hindi napigil ang tumawa. Kumunat ang noo ni Hugo. "I'm done with the small talk. I'm officially challenging you to a duel. Are you man enough to accept it?" Umiling si Sebastian. Ang kanyang pagtanggi na tanggapin ang hamon ay nagulat sa karamihan at iniwan ang pamilya Strauss na hindi mapalagay. Mabilis na sinamantala ng pamilya Lawrence ang sitwasyon, kinukutsa siya. Ang isang Alapiers ay palaging magiging isang Alapiers mahiyain at mahina. Si Mr. Hugo ay wala sa kanyang pinakamagaling ilang araw na ang nakakaraan, kaya naman ang Alapiers na iyon ay nanalo. Ngunit ngayon na si Mr. Hugo ay nakabalik na sa magandang anyo, tingnan kung paano mabilis na umaatres ang aliping iyon. Eksakto. Ang tunay na lalaki ay tumatangkad at lumalaban, gaano man katigas ang kalaban. Hindi man lang siya makatawag ng lakas ng loob na humarap sa isang hamon. Ang duwag. Walang katapusan ang mga pangungutya at panunuya. Tumawa si Hugo ng nakakaloko. Inaasahan kong magiging karapat-dapat kang kalaban sa kabila ng pagiging Alapiers, ngunit tila duwag ka lang. Kung natatakot kang kunin ako, lumuhad ka sa aking paanan at humingi ng awa. Gawin mo iyon, at baka paalisin kita. Lumuhad ka. Bilisan mo at gawin mo na. Ang pamilya Lawrence ay sumabog sa isang hagong ng panunuya at pangungutya. Inaasahan ng lahat na mapahiya si Sebastian, ngunit nanatili siyang tahimik. Marahan niyang sinabi, "Hindi ko tinatanggihan ang hamon mo dahil sa takot. Dahil sa tingin ko hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko." Ang kanyang mga salita ay agad na nagpatahimik sa pangungutya at napalitan ng isang koro ng galit na mga sigaw. "Damn, this guy is insanely overconfident. He actually thinks Mr. Hugo isn't his worthy opponent. What arrogance." Punong-puno lang siya ng mainit na hangin. Malinaw, natatakot siya kay Mr. Hugo at gumagawa ng mga dahilan para maiwasan ang tunggalian. Tumanggo ang karamihan bilang pagsang-ayon. Maging ang mga miyembro ng pamilya Strauss ay nagbahagi ng parehong opinyon. Bagamat madaling natalo ni Sebastian si Hugo 2 araw na ang nakakaraan, ang hamon ni Hugo ngayon ay tila makatwiran. Ang pambihirang tagumpay ni Hugo ay lubos na nagpapataas ng kanyang lakas, at ito ay naglagay sa kanya ng hindi bababa sa antas ni Sebastian. Kaya naman, may karapatan siyang maglabas ng hamon. Si Hugo ay namumula sa galit at nanunuya. Kahit sino pwede magyabang. Kung sobrang confident mo, then accept my challenge. Let's settle this once and for all on the Destiny stage. Ano? Ang Destiny stage. Nagkagulo ang mga tao. Inaasahan nila ang isang regular na hamon, ngunit hiniling ni Hugo ang isang life or death duel sa Destiny stage, kung saan isa lamang ang mabubuhay. Nang makita ang katahimikan ni Sebastian, tinuya ni Hugo, "Anong problema? Natatakot? Kung oo, mag-grovel ka lang at humingi ng awa." Bumantong hininga si Sebastian at walang magawa, "Dahil gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo."
Tere na sa Destiny Stage. Kabanata 484. Ang Destiny Stage ay kung saan napagdesisyonan ang life and death duels. Sa pangkalahatan, ang mga martial arts na pamilya at mga guild ay magtatayo ng mga ganitong yugto. Ang Phoenix Island ay walang pagbubukod. Ang kanilang Destiny Stage ay matatagpuan sa plaza sa gitna ng tatlong malalaking pamilya. Napakalaki ng stage. Ito ay isang malaking pabilog na arena na may sukat na higit sa 60 talampakan ang lapad. Sa sandaling kumalat ang balita na sina Sebastian at Hugo ay papunta na sa Destiny Stage, lahat mula sa tatlong malalaking pamilya ay nagsiksikan sa venue. Wala pang 10 minuto, puno na ang lugar. Ang mga tao ay isang dagat ng mga mukha, balikat sa balikat, na walang kahit saan upang tumayo. Dumating ang mga matatanda ng tatlong malalaking pamilya upang saksihan ang kaganapan. Pagkatapos ng lahat, sina Sebastian at Hugo ang dalawang pinakamalakas na talento sa Phoenix Island. Si Hugo ang tagapagmana ng pamilya Lawrence, habang si Sebastian, ang manugang ng pamilya Strauss, ay nakatakdang maging susunod na patriarch ng pamilya kung mangyayari ang lahat ayon sa plano. Sa sandaling iyon, ang kanilang life or death duel ang pinakaaabangan na showdown sa Phoenix Island. Lumingon si Cliff kay Amos at sinabing, "Mr. Lawrence, I suggest you talk to Hugo. No one makes it out of the Destiny Stage." Napagkamalan ni Amos ang kanyang pag-aalala sa takot at nginisyan. "I've tried to talk him out of it, pero naninindigan siyang patayin ang manugang mo. Wala akong magagawa." Patuloy niya, "Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Nag-aalala ka na baka mabalo ang iyong anak sa lalong madaling panahon pagkatapos ikasal. Pero may solusyon ako, hayaan mo ang anak mo na pakasalan ang anak ko. Tatanggapin mo ba ang aking anak na babae, kung isasaalang-alang na ito ang kanyang pangalawang kasal?" Nakangiting tanong ni Cliff. Nakangiting tugon ni Amos, matalino at maganda si Clara. Kahit mag-asawa siyang muli, marami pa ring lalaki ang mag-aagawan sa kanya. Paano ako tatanggi? Si Clara ay nakatayo sa malapit at nakaramdam ng lubos na kasiyahan sa papuri. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Amos ay nagpagalit sa kanya. Siyempre, siya lang ang magiging pangalawang asawa ni Hugo. Alam mo kung paano ito napupunta sa pangkalahatan ay nawawalan ng halaga ang mga segunda manong bagay. Parang pagbili ng mobile phone. Kahit na ibenta mo ito sa susunod na araw, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20% na mas mababa. Galit na galit si Clara sa narinig na halos magmura siya ng malakas. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Cliff at sinabing, "Umaasa pa rin akong mahikayat mo si Hugo. Hindi sa nag-aalala ako na mabalo ang aking anak na babae. Ang talagang nag-aalala sa akin ay kung may sino mang naruroon upang makipagkita sa iyo pagdating ng iyong oras. Mr. Strauss, parang hindi mo pa rin gets. Just so you know, ang anak ko ay umabot na sa late-stage Grandmaster level. Lumakas ang kapangyarihan niya, at siguradong dudurugin niya ang manugang mo." Pagmamalaki ni Amos. Sagot ni Cliff, "Ginawa ko na ang lahat para mahikayat ka. Sana hindi ka magsisi. Let's see who ends up regretting this," singgal ni Amos. Sa sandaling iyon, tumayo sina Sebastian at Hugo sa Destiny Stage. Mga 20 feet ang layo nila at nagkatitigan. Ang mga mata ni Hugo ay matalas at punong-puno ng layuning pumatay. Sa kabaligtaran, tumayo si Sebastian habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay kalmado, at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Siya exuded isang hangin ng casual na pagwawalang bahala. Nag-alab ang galit ni Hugo sa walang pakialam na ugali ni Sebastian, halatang pinaalis na siya ni Sebastian. Hindi agad umatake si Hugo. Sa halip, sumigaw siya ng, "Makinig ka, alipin." Humikab si Sebastian at sinabing, "Tama na ang daldal mo. Bilisan mo, umatake ka. I've got a idlip to get back to after I deal with you. Matutulog ka ng walang hanggan kapag pinugutan ko ang ulo mo." Singgal ni Hugo. Kumilos siya nang mabilis siyang sumulong sa bilis ng kidlat. Pagkatapos,
Ibinaba niya ang kanyang napakalaking espada. Talagang nasira si Mr. Hugo. Siguradong mapupugot siya ng ulo. Habang inilunsad ni Hugo ang kanyang pag-atake, malinaw sa lahat na ang kanyang cultivation base ay umabot sa isang bagong antas. Tuwang-tuwa ang pamilya Lawrence. Sa kaibahan, ang pamilya Strauss ay napuno ng pag-aalala. Noon, nakita nila si Sebastian bilang incompetent son-in-law at umaasa silang may maglalabas sa kanya. Ngunit nagbago ang mga bagay. Ngunit nagbago ang mga bagay. Si Sebastian ay isa na ngayong iginagalang na figure, hinahangaan ng marami, at isang mahalagang asset sa pamilya Strauss. Ang kanyang kamatayan ay magiging isang mapangwasak na pagkawala para sa kanila. Gaya ng dati, walang armas si Sebastian. Mabilis niyang naiwasan ang atake ni Hugo sa pamamagitan ng bahagyang pagtalikod. Mabilis na nag-react si Hugo at iniwagayway ang kanyang talon sa isang sweeping arc. Pinilit niyang hatiin si Sebastian sa kalahati. Kabanata 485. Ang tagumpay ni Hugo sa paglilinang ay walang alinlangan na nagpapataas ng kanyang bilis. Sa kasamaang palad, nakalaban niya si Sebastian, na nakitang matamlay ang pinahusay na bilis ni Hugo. Hindi kumibo si Sebastian. Paimpal niyang itinaas ang kanyang paa at nagpakawala ng isang malakas na sipa. Agad na pinalipad si Hugo. Nakabaluktot ang kanyang katawan sa hangin habang nagbubuga ng malaking subo ng dugo. Bakas sa mukha niya ang gulat at takot. Ano? Nanlaki ang mata ng lahat sa hindi makapaniwala. Ilang saglit lang, nagdedebate sila kung sino ang mananalo sa tunggalian. Inaasahan ng marami na mananalo si Hugo dahil sinimulan niya ang hamon at tila may kumpiyansa. Inaasahan nila ang isang nakakapagod na laban na tatagal ng hindi bababa sa 100 galaw bago lumabas ang isang mananalo. Sa halip, natapos ang tunggalian ng halos nagsimula ito. Ito ay katulad ng laban noong nakaraang 2 araw. Agad na bumangon si Amos. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at hindi makapaniwala. Paano ito posible? Paano siya naging ganito kalakas? Hindi naman nagulat si Cliff sa kinalabasan. He smiled faintly and said, "Mr. Lawrence, I warned you, pero hindi ka nakinig. Now, do you regret it?" Si Hugo ay itinapon ng 7 o 8 yarda ang layo at tumama sa lupa ng malakas. Mahigpit niyang iniiwasang mahulog sa destiny stage. Dumura siya ng isa pang subo ng dugo, at nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. How is this possible? How can you be so strong? Natigilan siya. Inaasahan niyang ang kanyang cultivation breakthrough ay magsisiguro ng madaling tagumpay laban kay Sebastian. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na masisipa siya. Nakita niyang nakakatakot ang sobrang kapangyarihan ni Sebastian. "It's not that I'm strong. It's just that you're too weak," sabi ni Sebastian. Naiwang tulala ang karamihan si Hugo ang nangungunang batang eksperto sa Phoenix Island. Kung siya ay itinuturing na mahina, nangangahulugan ito na ang iba ay malayo sa kanilang liga. Pagkatapos ng lahat, si Hugo ay hindi mahina. Sa halip, ang lakas ni Sebastian ay wala sa mga chart, halos hindi totoo. Sa kasalukuyan, si Hugo ay isang late-stage Grandmaster at isa sa pinakamalakas sa Phoenix Island. Tanging ang patriarch ng 3 pangunahing pamilya at ang kanilang mga matatanda ay mas malakas kaysa sa kanya. Ang walang kahirap-hirap na sipa ni Sebastian ay nagpakita na ang kanyang lakas ay kapantay o higit pa sa mga nangungunang matatanda ng 3 malalaking pamilya. Ang ilan ay maaaring maniwala na siya ay isang banal na Grandmaster kung siya ay hindi masyadong bata. Lumapit si Sebastian kay Hugo na may nanlalamig na determinasyon sa kanyang mga mata. "Anong balak mong gawin?" Namutla ang mukha ni Hugo sa takot. "Tumigil ka." Umungol si Amos, handang mamagitan. Alam ni Cliff ang kanyang balak at mabilis na hinawakan ang kanyang braso. "Sinisikap mo bang labagin ang mga alituntuning itinakda ng ating mga ninuno?" Natigilan si Amos. Ang mga ninuno ng 3 malalaking pamilya ay matagal nang nagtatag ng isang tuntunin na nagbabawal sa pakikialam sa mga tunggalian sa buhay at kamatayan.
Kahit bilang patriarch ng pamilya Lawrence, hindi niya maaaring hayagang labagin ang mga alituntuning ito nang hindi nahaharap sa matinding reaksyon at pangungutya. Seamus, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng patas na babala, singgal ni Amos. Puno ng pananakot ang tono niya. He continued, siya ang anak ko at ang magiging patriarch ng pamilya ko. Kung iisipin mo pa na patayin siya, gagawin mo kaming mga kaaway mo. Napahinto si Sebastian sa kanyang kinatatayuan. Nakahinga ng maluwag si Amos. Nakahinga ng maluwag si Hugo at kumbinsido na natakot si Sebastian. With a self-satisfied smirk, he said, I didn't expect you to be so strong, you pathetic lackey. I was careless this time, but next time, I'll fucking behead you. Tumalikod si Hugo para umalis at naghanda na tumalon sa stage. Ngunit sa isang iglap, sumugod si Sebastian at hinawakan siya sa leeg na may nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata.